Ang nakaraan. Hindi inasahan ni Javier na makita si Roxanne na iba ang kasuotan nito. Pero hindi na lamang ito bumaba ng sasakyan. Sa hapon ding iyon na makauwi na sila sa mansyon ay bumaba na itong si Roxanne at nagtungo sa kanyang kwarto para magbihis. Samantalang nagtungo naman itong si Javier kay Madam Lo para sabihing nakauwi na sila. Madam, nandito na po kami. Oh, Javier, mabuti naman kung ganun. Kumusta ang unang araw ni Roxanne sa kumpanya? Madam, hindi ko nakita ang kanyang ginagawa sa opisina pero nakita ko siya noong tanghali noong bumaba ito ng gusali at nagtungo sa isang restaurant. Pero nagtataka ako kung bakit parang janitress ang kanyang suot. Ano? Sigurado ka ba, Javier? Yes, madam. Siya pa nga ang bumili ng mga pagkain eh. Tapos ginawa pa siyang janitress at utusan sa labas. Hindi ito maaari. Pinamukha nilang utusan ng asawa ng apo ko? Pero madam, huwag mong sabihin sa kanya ha. Na sinabi ko sa iyo baka magtampo yun sa akin. Hayaan mo, Javier. Hindi ko sasabihin sa kanya. Gusto ko, ako mismo ang makahuli sa ginagawa nila sa kanya. Yaya, pakitawag si Roxanne. Sabihin mong kakain na kami. Sige po, Senyora. Ma'am Roxanne, pinapatawag na po kayo ni Senyora Lo at kakain na daw kayo. Sige po, Yaya. Susunod na ako. Ilang minuto ang nakalipas ay naroon na nga si Roxanne sa pagkainan. Iha, kumusta ang unang araw mo sa work? Ayos lang naman po, ma'am. Roxanne, pwede ba? Mula ngayon, tawagin mo na akong Lola. Sorry po, Lola. Anyway, sa mga susunod na mga araw, baka pupunta ako sa opisina. Nagkita ba kayo ni Jonathan, ang assistant ng apo ko? Hindi po kami nagkita, Lola. Yung HR lang po ang nakita ko. Trinato ka ba nila ng maayos, Iha? Dahil kung hindi, tatanggalin ko sila sa kumpanya. Ayos lang po, Lola. Ang mahalaga ay may trabaho na po ako. At salamat sa inyong kabutihan. O siya, kumain na tayo habang mainit-init pa ang niluto ng pagkain. Matapos nilang kumain ay nagtungo na itong si Roxanne sa kanyang kwarto. Samantalang tumawag naman itong si Grandma Lo sa kanyang apo kung kailan ito pwedeng makita si Roxanne. Lola, bakit kayo napatawag sa akin? Harvey, apo, kailan ka ba pupunta dito sa mansyon? Para magkita na kayo ni Roxanne. Lola, marahil sa sunod na mga linggo uwi na ako dyan sa mansyon. Basta apo ha, aasahan ko yan. Sige na la. Wait, teka lang. Bakit wala si Jonathan sa opisina? Wala naman la. Gusto ko lang magpahinga dahil na-bored na kasi ako eh. Hay naku, Harvey. Interesado ka ba sa kumpanya? Bakit? Parang okay lang sa'yo na iba ang mamahala. Huwag mong kalimutan na ginagawa ko ang lahat para sa kumpanya. Gusto kong magkita na kayo ni Roxanne dito sa bahay. Sa mas madaling panahon, Harvey. La, relax ka lang. Hindi naman sa binawala ako ang kumpanya eh. Basta, Harvey. Huwag mo akong biguin, ha? Sige na la. Ibaba ko na ang tawag. Medyo nainis na itong si Grandma Lo sa kanyang apo dahil mukhang hindi seryoso sa kumpanya. Lalo na sa babaeng pinakasalan kahit hindi pa niya nakita. Pera lang at kapangyarihan ang pinakilos ni Grandma Lo sa kanilang kasal. Samantalang matapos ng hapunan ay nagtungo na sa kanyang kwarto itong si Roxanne. Napagod ito sa ginawang pagtrabaho kanina sa opisina. Nilinis ang floor kaya naman ay nawalan siya ng lakas. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay tuloy na nga nakatulog itong si Roxanne dahil sa pagod. Ma'am Roxanne, gumising na kayo. Pinatawag na kayo ni Senyora. Sige, Yaya. Susunod na ako sa kusina. Ay, ang sakit ng katawan ko. Mukhang nabigla ako sa trabaho Pero kaya ko to. Iha, kahapon ba nakapasok ka sa Ron 5A1? Hindi po, Lola. Kasi wala naman si Jonathan. Mamaya pagpasok mo, dumiretso ka na agad sa Ron 5A1 ha. Ito ang duplicate na susi. Pumasok ka na sa loob. Kung merong harang sa'yo, tawagan mo lang ako, okay? Siya nga pala, Iha. Hindi ka muna maihatid ni Javier dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sumakay ka na lang muna ng taxi. Ganun ba, Lola? Ayos lang po. Roxanne, siya nga pala.
kapag nakita na kayo ng apo ko, kailangan nating mag-celebrate. Magbanding tayo. Sige po, Lola. Matapos ng preparation ni Roxanne ay sinamahan ito ng katulong para maghintay ng taxi sa may labasan. At ilang minuto lang ang nakalipas ay nakasakay na rin ito. Pagbaba niya sa may tapat ng gusali ay aktong naroon din si Jovel at Juliet. Aba, narito na ang social na empleyado mo, Ma'am Jovel. Biruin mo, isang big time na sasakyan, tapos ngayon nakasakay na lang sa taxi? Anong nangyari? Siguro, nakipagrelasyon ka sa isang matanda, no? Dahil mayaman ito, para lang makasakay ka sa mamahaling sasakyan? Mabuti naman at kinaya mo, Roxanne. Isa kang gold digger. Juliet, huwag mo nang patulan ng janitress. Ikaw lang mapapasama dyan. Tara na, mauna na tayo dahil mag-aayos pa ako ng makeup ko. Binuksan naman ng gwardya ang pinto para pumasok ang tatlo habang nasa huli itong si Roxanne. Laking pagtataka at galit itong si Jovel dahil noong nakalampas na ito sa gwardya ay saka palang bumati ang lalaki sa babaeng nakasunod nila. Aba, kuya, bakit siya lang binati mo? Hindi mo ba nakikita na tatlo kami? At si HR Jovel pa ang nasa unahan. Naku Ma'am Juliet, kayong lahat naman po ang binabati ko. Nagkataon lang kasi na mabilis naglakad itong si Ma'am Jovel. Kuya Guard ha? Nakalimutan mo bang isang tawag lang ng HR sa agency? Matatanggal ka na. Naku Ma'am Juliet, pasensya na po kayo. Hindi na po maulit ito. At talagang hindi na talaga mauulit kuya dahil huling araw mo na to sa trabaho. Ma'am, wag naman ganun. May pamilya po ako. Kailangan po ng trabahong ito. Bukas ha, huwag ka nang pumasok. Tatawag ako ng agency nyo. Kailangan namin ng bagong kapalit mo, okay? Umalis na agad ang dalawa habang naiwan naman sa kanyang tapat itong si Roxanne. Kuya, huwag kayong mag-alala dahil ako mismo ang tatawag kay Grandma Lou para hindi ka matatanggal sa trabaho mo. Paano ma'am? Ang HR ang mataas dito habang wala pa ang boss at ang assistant niya. Kaya niyang baliktarin ang kwento. Kaya malamang bukas ay wala na akong trabaho dito. Kuya, nakatira ako sa mansyon ni Mrs. Lim at mas paniwalaan niya ako. Nakita mo ba itong susi na hawak ko? Alam mo ba kung saan ito? Ito ang susi ng room 5A1. Kaya huwag ka mag-alala dahil ginawa mo lang naman ang trabaho mo. Sige na, aakyat na ako sa itaas. Pero ma'am, paano kita pagkakatiwalaan kung mababa lang ang posisyon mo dito sa kumpanya? Lagi kang inutusan sa labas. Kuya, pangako ko sa'yo, hindi ka matatanggal sa trabaho mo. Baka nga sila pa ang matatanggal dahil sa pinagagawa nila sa kumpanya. Tuloy nang umakyat itong si Roxanne sa 5th floor. Maniniwala kaya ang gwardya sa sinabi ni Roxanne o mananaig pa rin ang HR sa kanyang complaint sa naturang gwardya? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang eksena sa buhay ni Roxanne at kung paano sila makita ni Harvey sa unang pagkakataon. Kaya naman samahan niyo ako sa ating part 6. Abangan!